Sa arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport, isang matandang lalaki na may tungkod ang nanginginig na sumigaw habang hawak ang kanyang telepono. Ang buong lugar ay biglang tumahimik at lahat ng mga mata ay napako sa kanya. May average na yaman na, katumbas ng 500 bilyong yen. Isang grupo ng mga mayayamang matatanda mula sa Moscow na nagpumilit na maglakbay patungong Pilipinas sa kabila ng mariing pagtutol ng kanilang mga pamilya. Itinuturing nila itong isang malayong bansa sa silangan na puno ng mga di inaasahang pangyayari. Ngunit 5 minuto pa lamang matapos tumapak sa lupain ng Pilipinas, bakit napuno ng pagkamangha at kalituhan ang paliparan? At bakit kinailangan nilang agarang tawagan ang kanilang mga pamilya sa Russia? Ito ang tala ng pagkabigla at paghanga ng 18 matatanda na halos buong buhay ay ginugol sa isang saradong mundo nang sila ay mahikayat ng mahika ng pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas, isang karanasang yumanig sa kanilang pananaw sa buhay mula sa kaibuturan. Ang katotohanan sa likod ng kaguluhang iyon sa paliparan na nakakuha ng atensyon ng mundo ay malapit ng mabunyag. Ang dahilan kung bakit nagulat ang mundo, paanong ang mga mayayamang matatanda ng Russia ay namangha at nagdulot ng kaguluhan sa NAIA sa loob lamang ng 5 minuto. Magandang araw sa inyong lahat. Hanggang ngayon, ang mataas na lipunan sa Moscow ay nagkakagulo pa rin. Lolo, delikado diyan. Pilit na pinipigilan ng isang apo, ngunit walang nangyari. 18 matatanda, nakabilang sa pinakamayayamang pamilya sa Russia, ang biglaang nagpasyang tumuloy sa kanilang paglalakbay sa Pilipinas. Mayroon silang average na yaman na mahigit 500 bilyong yen at average na edad na 75. Sila ay mga taong hindi pa nakakalabas ng Moscow mula ng isilang, mahigpit na tumutol ang kanilang mga pamilya. Bakit kailangan ninyong pumunta sa ganoong kalayong bansa sa silangan, ngunit matigas ang kanilang desisyon? At sa arrival lobby ng NAIA, sabay-sabay na huminto ang 18 matatanda. Natulala sila sa tanawing nasa kanilang harapan. Ano ito? Paano nangyari ito? Makalipas ang ilang sandali, kinuha nila ang kanilang mga cellphone. Sinimulan nilang tawagan ang kanilang mga pamilya sa Russia. Anak, hindi ka panipaniwala ang nakikita ko ngayon. Kukunan ko ng litrato at ipapadala sa iyo. Hindi mo paniniwalaan hanggat hindi mo mismo nakikita. Ano nga ba ang nangyari? Hayaan ninyong ikuwento ko. Ito ang nakakagulat na isang linggong tala na personal na naidokumento ng Russian travel expert na si Olga. Bago tayo magsimula, kung maaari ninyong i-like at mag-subscribe, malaki ang maitutulong nito upang maibahagi pa namin ang mga kamangha-manghang kwento tungkol sa Pilipinas. Ako si Olga Petrova, isang luxury travel expert sa Moscow sa loob ng 20 taon. Kamakailan lamang, naranasan ko ang pinakahindi malilimutang karanasan sa aking buhay. Isa itong espesyal na paglalakbay kung saan sinamahan ko ang 18 sa pinakamayayamang matatanda ng Russia patungong Pilipinas. Ang kanilang average na edad ay 75 at karamihan sa kanila ay hindi pa nakakalabas ng Moscow. Bago pa man kami umalis, puno ako ng alalahanin. Makakayanan kaya ng kanilang katawan ang mahabang biyahe? Makakaangkop kaya sila sa hindi pamilyar na kulturang Asyano? Ngunit lahat ng aking pag-aalala ay nagkamali. Dumating kami sa NAIA bandang 1:00 ng madaling araw. Habang naglalakad kami mula sa eroplano patungo sa immigration, isang 72 taong gulang na Ginoo ang biglang huminto. Nang lumingon siya sa paligid, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang buong paliparan ay maliwanag na parang araw. Sa kabila ng hating gabi, lahat ng pasilidad ay ganap na gumagana. Sa Moscow, pagsapit ng 11 ng gabi, halos lahat ng tindahan sa airport ay sarado na at kakaunti na lang ang mga empleyado. Ang paglilinis ay sinisimulan pa lamang kinaumagahan. Ngunit iba ang NAIA. Sa bawat information desk, may mga empleyadong nakangiting naghihintay. Ang mga janitor ay agad na pinupunasan ang sahig sa mga lugar na dinaanan ng mga pasahero. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Ang pinakanakagulat na sandali ay nang mapadaan kami sa isang banyo. Isang janitress ang nakatayo sa labas, nakayuko ng bahagya at ngumingiti sa bawat pasaherong dumadaan, bumabati ng, "Good evening ma'am, sir." Saglit akong napatigil, hindi makapaniwala sa nakikita. Ito ay isang tanawin na hindi kailanman maiisip sa Russia. Isa sa aming kasamahan ang lumapit sa akin at bumulong, "Bakit ganyan kabait at kagalang ang isang tagalinis sa paliparan?" Wala akong maisagot. Habang naghihintay kami sa pila ng immigration, isa pang malaking sorpresa ang dumating.
Sa kabila ng pagiging isang hindi inaasahang malaking grupo ng mga dayuhan, ang mga staff ng paliparan ay hindi nataranta. Sa katunayan, isang interpreter na marunong mag-Russian ang agad na itinalaga sa amin. Isinasaalang-alang niya ang edad ng mga matatanda, kaya dahan-dahan at magalang niyang ipinaliwanag ang lahat. Mula sa direksyon patungo sa aming sundo hanggang sa aming schedule kinabukasan, inasikaso niya ang lahat at ilang beses pa kaming tinanong kung may kailangan kami. Sa 20 taon ko sa industriya ng turismo, ito ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganitong antas ng serbisyo. Muli kaming namangha sa harap ng e-gates. Kapag may isang matandang nag-aalangan sa harap ng makina, agad na lumalapit ang isang staff para tulungan sila. Ang mga tagubilin sa screen ay magagamit sa iba't ibang wika, kabilang na ang Russian. Isang dating inhinyero sa aming grupo ang nagsabi sa akin matapos gamitin ang e-gate. Ang sistema ay napakadaling gamitin, dinisenyo kahit para sa mga dayuhan. Sa Moscow, ito ay nasa experimental stage pa lamang. Ngunit sa Pilipinas, ito ay bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Ganoon din ang nangyari sa baggage claim area. Isang malaking screen ang nagpapakita ng real-time status ng mga bagahe. Sa Russia, madalas inaabot ng 1 oras ang paghahanap lang ng bagahe. Ngunit dito, lahat ay tumpak at mabilis. Ang conveyor belt ay gumagalaw ng tahimik at maayos. Bawat bagahe ay tila may tracking system, kaya halos imposible itong mawala. Isang matandang nagtrabaho sa manufacturing ang humanga sa kahusayan ng sistema. Habang naghihintay kami ng shuttle bus papuntang Makati, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng mga matatanda. Ang kaba na dala ng pagiging nasa isang banyagang lupain ay napalitan ng pananabik at pagkamangha. Nang dumating ang bus, muli kaming nagulat. Malinis ang loob at komportable ang mga upuan. Ang driver, nang malaman na kami ay mga dayuhan, ay magalang na nagpaliwanag sa Ingles. Sinabi niya na ang biyahe papuntang Makati ay aabutin ng halos 1 oras at pinaalalahanan kaming magsuot ng seatbelt. Nang magsimulang umandar ang bus, bumungad sa amin ang tanawin sa labas. Kahit hating gabi, ang mga kalsada ay maliwanag at ang mga sasakyan ay maayos na gumagalaw. Ang gabi sa Moscow ay madilim at mapanganib, ngunit dito ay ibang-iba. Pagpasok namin sa Makati, ang pinakagumulat sa grupo ay ang mga convenience store. Sa hating gabi, ang mga ilaw nito ay nagniningning at ang mga tao ay malayang pumapasok at lumalabas. Sa Moscow, halos lahat ng tindahan ay sarado na pagsapit ng 10 ng gabi. Ang mas nakakagulat na tanawin ay ang mga kabataang babae na nag-iisang umuuwi. Lagpasalauna na ng madaling araw, ngunit may mga babaeng naglalakad mag-isa sa kalye na walang bahid ng takot. Ito ay isang bagay na hindi kailanman maiisip sa Russia. Isang lola sa aming grupo ang nagsabi habang nakatingin sa labas, ang isang bansang ligtas para sa mga babae sa gabi ay isang tunay na maunlad na bansa. Ang iba ay tumango bilang pagsang-ayon. Habang papalapit kami sa sentro ng syudad, natanaw namin ang mga nagtataasang gusali. Ang tanawin ng city lights mula sa tulay na tumatawid sa isang malaking ilog ay nakamamangha. Mas enggrande at moderno ito kaysa sa alinmang lungsod sa Europa. Dumating kami sa hotel bandang 2:30 ng madaling araw. Sa aming pagkagulat, ang paligid ng hotel ay buhay pa rin. May mga 24-hour na kainan at ang mga convenience store ay may mga customer pa. Habang nagche-check-in, naranasan namin ang huling sorpresa. Isinasaalang-alang ng front desk staff ang edad ng mga matatanda kaya binigyan kami ng mga silid sa isang tahimik na palapag. Ipinaliwanag din nila ng detalyado ang oras ng almusal at mga pasilidad sa paligid. Sa elevator paakyat sa aming mga kwarto, sinabi sa akin ng isang ginoo, "Ibang-iba ang Pilipinas sa inaasahan ko," sumang-ayon ang iba. Sabi nila, mula paliparan hanggang hotel pa lang, parang ibang mundo na ang naranasan nila kumpara sa Russia. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Nasasabik ako sa mga susunod na araw na mararanasan namin kasama ang grupong ito. Hindi ko pa lubos maisip kung anong mga sorpresa pa ang ihahain sa amin ng Pilipinas. Kinaumagahan, o mas tamang sabihing makalipas ang ilang oras, bandang 6:00 ng umaga, nakarinig ako ng ingay sa pasilyo. Ang ilang matatanda na hindi makatulog dahil sa jet lag ay gising na. Sabi nila, nagugutom na sila. Nag-alala ako, akala ko mahirap maghanap ng bukas na kainan sa ganoong oras. Sa Moscow, napakahirap maghanap ng restaurant na bukas bago mag-8 ng umaga. Nang magtanong ako sa front desk ng hotel, isang staff ang nakangiting sumagot.
Mayroon daw 24-hour na lugawan rice porridge house sa katabing gusali. Nagulat ako na posible palang kumain sa ganoong kaagang oras. Sinamahan ko ang 7 sa kanila sa lugar na iyon. Ang mga kalye sa umaga ay abala na. May mga empleyadong papasok sa trabaho, mga taong nagjo-jogging, at mga taong lumalabas sa convenience store. Ang umaga sa Moscow ay tahimik, ngunit sa Maynila, ang araw ay nagsimula na. Pagpasok namin sa lugawan, isang mainit na hangin ang sumalubong sa amin. May ilang customer na kumakain. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagbabasa ng dyaryo habang kumakain at isang dalagang nagtatrabaho sa kanyang laptop. Nanlaki ang mata ng isang dating inhinyero nang makita niya ang menu. Napakamura ng mga presyo. Ang isang mangkok ng lugaw ay nagkakahalaga lamang ng mga 60 piso at ang tokwat baboy ay mga 80 piso. Kung ikukumpara sa presyo sa Russia, ito ay hindi kapani-paniwalang mura. Ang staff na kumuha ng aming order ay hindi nagpakita ng pagkagulat sa aming pagiging dayuhan. Ipinaliwanag niya ang menu sa Ingles at nagrekomenda ng mga pagkaing madaling kainin para sa mga matatanda. Sinabi pa niya na maaari nilang i-adjust ang lasa para sa mga hindi sanay sa maanghang. Ang bilis ng serbisyo ay kahanga-hanga. 5 minuto lang matapos mag-order, lahat ng pagkain ay nasa aming mesa na. Lugaw, tokwat baboy, itlog na maalat at iba pa. Ang mga matatanda ay may halong pag-usisa at pag-aalala sa unang beses nilang pagkain ng pagkaing Pilipino. Ang pinaka-memorable ay ang lugaw. Isang Ginoo ang maingat na tumikim nito at biglang nagliwanag ang kanyang mukha. Simple itong tingnan, ngunit malalim ang lasa, mayaman sa sahog at sakto ang timpla. Naubos niya agad ang isang mangkok. Sinabi niya na sa Moscow, imposibleng makakain ng ganito kasarap na pagkain sa ganitong presyo. Ang iba ay paulit-ulit na tumango habang nakatuon sa kanilang pagkain. Nang magbabayad na kami, muli kaming nagulat. 7 kaming kumain ng busog, ngunit ang kabuuang bayarin ay hindi umabot sa 1,000 piso. Ang kahera ay nagbigay ng eksaktong sukli at sinabing, "Salamat po, balik po kayo." Tinanong pa niya kung nagustuhan namin ang pagkain at nagrekomenda ng iba pang putahe. Ang ganitong kabaitan ay bihirang maranasan sa mga kainan sa Moscow, kung saan ang mga staff ay karaniwang masungit at mabagal ang serbisyo. Paglabas namin sa kainan, hindi tumigil sa paghanga ang grupo. Masarap na ang pagkain, mura pa at maganda pa ang serbisyo. Pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang convenience store dahil may gustong bumili ng merienda. Pagpasok namin, isa na namang sorpresa ang naghihintay. Sa kabila ng pagiging bukas, 24,007, ang tindahan ay kasing linis ng isang department store at puno ng mga produkto. Ang mas nakakagulat ay ang dami ng serbisyong inaalok nito. Hindi lang ito para sa pamimili. Maaari ka ring magpadala ng pakete, magbayad ng bills, at gumawa ng mga transaksyong pangbangko. Ang mga tindahan sa Russia ay nagbebenta lamang ng mga pangunahing bilihin, ngunit ang convenience store sa Pilipinas ay parang isang maliit na mall. Pumili ang mga matatanda ng mga meriendang gusto nila. Namangha sila sa mga Pilipinong biskwit at inumin. Naging paborito nila ang calamansi juice na may kakaibang hugis ng lalagyan na hindi pa nila nakikita. Sa counter, muli silang humanga. Napakabilis ng pag-compute at napakabait ng kahera. Hindi siya nagpakita ng anumang inis sa aming pagiging dayuhan. Sa halip, binati niya kami sa Ingles at sinabing, "Welcome to the Philippines." Paglabas sa convenience store, sinabi ng isang Ginoo, "Ang Pilipinas ay isang bansang maginhawa 24,007. Humanga siya na anumang oras ay magagawa mo ang kailangan mo." Habang pabalik sa hotel, napansin din namin ang kalinisan ng lungsod. Walang kahit isang piraso ng basura. May mga taong nagwawalis na sa umaga. Ang buong lungsod ay tila isang buhay na organismo na gumagalaw ng sabay-sabay. Sa Moscow, ang mga tourist spot lang ang malinis, ngunit ang mga residential area ay madalas madumi. Iba ang Maynila. Pagdating namin sa lobby ng hotel, gising na rin ang ibang kasamahan. Tinanong nila kung saan kami galing. Nang ikwento namin ang aming karanasan sa almusal, nainggit sila. Sinabi nilang sa susunod ay isama namin sila. Noong umagang iyon, ang karanasan sa lugawan ang nag-iwan ng malakas na unang impresyon sa buong grupo tungkol sa Pilipinas. Bandang alas 9 ng umaga, sinimulan namin ang aming opisyal na paglilibot sa Maynila. Ang aming unang destinasyon ay isang malaking parke, ang Rizal Park, na inirekomenda ng staff ng hotel.
Sinabi nila na ito ang pinakamagandang lugar para makita ang pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Ang pagsakay sa tren ay isang bagong karanasan para sa kanila dahil karamihan ay nasanay sa paggamit ng pribadong sasakyan. Pagpasok pa lang sa istasyon ng MRT, namangha ang grupo, napakalinis ng loob. Ang sahig ay makintab at walang kahit isang gasgas sa pader. Ibang-iba ito sa madilim at lumang pakiramdam ng subway sa Moscow. Sumakay kami sa escalator pababa sa platform. Ang mga pasilidad ay kumpleto at moderno. Maganda ang ventilasyon kaya hindi mo mararamdaman na nasa ilalim ka ng lupa. Pagdating sa platform, hindi gaanong matao dahil tapos na ang rush hour. Ngunit ang kilos ng mga tao roon ay kapansin-pansin. Lahat ay maayos na nakapila. Sumusunod sila sa mga linyang nakaguhit sa sahig. Nakahanay ng dalawahan. Humanga ang mga matatanda sa electronic board. Ipinapakita nito kung ilang minuto pa bago dumating ang susunod na tren, hanggang sa segundo. Isang dating railway engineer sa grupo ang sumuri nito gamit ang kanyang relo. At totoo nga, dumating ang tren sa eksaktong oras. Nang dumating ang tren, mas lalo kaming humanga sa kilos ng mga tao. Nang bumukas ang pinto, lahat ay tumabi upang bigyang daan ang mga bababa. Pagkatapos makababa ng lahat, saka sila pumasok ng maayos. Walang tulakan o pag-aagawan. Isang tanawing hindi makikita sa subway ng Moscow. Ang loob ng tren ay nakakagulat din. Napakalinis. Walang sulat sa mga upuan at malinis ang sahig. Kumikinang ang mga hawakan. Sapat ang lamig ng aircon at hindi maingay, kaya madaling mag-usap. Isang Ginoo ang nagulat habang nakatingin sa labas. May internet kahit sa ilalim ng lupa. Isa itong bagay na hindi sukat akalain sa Russia. Kinuha ng mga matatanda ang kanilang mga smartphone at nagsimulang magpadala ng mga larawan sa kanilang mga pamilya sa Russia. Sa bawat istasyon, mayroong anunsyo sa Filipino at Ingles. Isang sistema na isinasaalang-alang ang mga dayuhan. Makalipas ang ilang istasyon, isang buntis ang sumakay. Ang sandaling iyon ang pinakagumulat sa kanila. Halos sabay-sabay na tumayo ang dalawang binatang mukhang nasa 20s para mag-alok ng upuan. Nagturuan pa sila kung sino ang dapat maupo. Nagpasalamat ang buntis at umupo sa isang upuan. Ang dalawang binata ay mas piniling tumayo na lang. Nang makita ito, namula ang mga mata ng 78 taong gulang na Ginoo. Hinding-hindi ito mangyayari sa Russia, sabi niya. Doon, madalas pa ngang mag-away para lang sa upuan. Naramdaman niya kung gaano kalalim ang paggalang at kabaitan ng mga kabataang Pilipino. Ang kapaligiran sa loob ng tren ay espesyal din. Ang mga nag-uusap ay bumubulong lang at karamihan ay tahimik na nakatingin sa kanilang mga telepono o nagbabasa. Walang maingay na tumatawag sa telepono o kumakain. Ibang-iba sa subway ng Moscow. Ang mabuting asal sa pampublikong lugar ay natural na sa kanila. Pagdating sa aming destinasyon, lahat kami ay hindi mapigilang humanga. Hindi lang ito isang paraan ng transportasyon, kundi isang espasyo na nagpapakita ng antas ng kamalayang sibiko. Isang sakay lang sa tren at nalaman na nila ang antas ng lipunang Pilipino. Paglabas namin sa lupa, isang malawak na tanawin ng parke ang bumungad sa amin at lahat ay napahanga. Ang malawak na luntiang espasyo, ang mga puno at ang mga gusali sa malayo ay isang kahanga-hangang tanawin. Pagpasok sa parke, isa pang kamangha-manghang eksena ang aming nakita. Maraming mamamayan ang nag-eehersisyo. May mga nagjo-jogging, nagbibisikleta at iba pa. Nakapagtataka na sa isang karaniwang araw ng umaga, napakaraming tao ang nag-ehersisyo. Ang mas kapansin-pansin ay ang mga pampublikong kagamitan para sa ehersisyo. Sa gilid ng parke, may mga kagamitang ginagamit ng mga mamamayan. Nagulat ang mga matatanda nang makita ang isang karatula na nagsasabing libre itong gamitin. Sa Russia, kailangan mong magbayad sa gym para mag-ehersisyo. Ngunit dito, libre ito. Ibang-iba ang konsepto nila ng pampublikong pasilidad. Isang matandang Ginoo ang nakipag-usap sa isang lokal na nag-eehersisyo. 72 taong gulang daw ito at araw-araw siyang nag-eehersisyo doon para sa kanyang kalusugan. Sinubukan ng isa sa aming grupo na makipag-usap gamit ang sign language. Hindi gaanong nagkakaintindihan sa Ingles, ngunit sa pamamagitan ng mainit na ngiti at magiliw na kilos, nagkaunawaan sila. Naramdaman nila ang kabaitan ng mga Pilipino sa mga dayuhan. Habang naglalakad sa cycling path, natuklasan namin ang isa pang kultura, ang bike sharing system. Madali raw itong arkilahin gamit ang smartphone. Mayroon ding ganitong sistema sa Russia,
ngunit mas maliit ang sakop. Ang bike sharing sa Maynila ay tila napakaginhawa dahil maraming istasyon kung saan-saan. Ang buong lungsod ay dinisenyo para sa kaginhawahan ng mga mamamayan. Naupo kami sa isang bangko sa parke upang magpahinga. Sa paligid, maraming pamilya. Isang ama na nagtuturo sa kanyang anak na magbisikleta, isang ina na naglalakad kasama ang kanyang sanggol sa stroller. Ito ay isang payapang larawan ng pang-araw-araw na buhay. Ang partikular na nakakuha ng aming pansin ay ang mga taong naglalakad kasama ang kanilang mga aso. Lahat ay may tali at may dalang plastic bag para sa dumi. Nakita namin ang isang lalaki na nililinis ang dumi ng kanyang aso. Isinilid niya ito sa plastic at dinala pa uwi. Isang dating opisyal ng gobyerno sa aming grupo ang humanga. Napakataas ng kanilang kamalayang sibiko, sabi niya. Espesyal din ang mga basurahan na nakakalat sa parke. Ang paghihiwalay ng basura ay sistematiko. Ang mga plastik, lata at nabubulok ay malinaw na nakahiwalay at sinusunod ito ng mga mamamayan. Sa Rusya, ang konsepto ng segregation ay hindi pa gaanong laganap, ngunit sa Pilipinas, ito ay bahagi na ng buhay. Mataas ang kanilang kamalayan sa kapaligiran. Tanghalian na. Malapit sa parke, may mga convenience store at maliliit na cafe. Bumili ang mga matatanda ng take-out na pagkain mula sa isang convenience store at kumain sa tabi ng damuhan. Walang sinuman ang nagtapon ng basura kung saan-saan. Inipon nila ang kanilang mga basura at itinapon sa tamang basurahan. Sinabi ng isang lola, sa ganito kalaking parke, walang kahit isang piraso ng basura. Sa Russia, pagdating ng weekend, ang mga parke ay puno ng basura, ngunit iba ang parkeng ito. Ang mga mamamayan mismo ang nagpapanatili ng kalinisan nito. Halos wala kang makitang tagalinis, ngunit ang parke ay perpektong malinis. Nakita rin namin ang isang lolang nasa 70s na nag-isang nagjo-jogging. Isa itong bagay na hindi sukat akalain sa Russia. Ang isang matandang nag-ihersisyo mag-isa sa parke ay patunay na ligtas ang lugar. Hapon na nang lisanin namin ang parke. Sinabi ng mga matatanda na hindi nila malilimutan ang mga tanawing nakita nila doon. Ligtas, malinis, at lahat ay nagbibigayan. Iyon ang pinakamalaking impresyon na naiwan sa kanila. Noong gabing iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isa sa aming kasamahan, isang 74 taong gulang na Ginoo, ang biglang nanikip ang dibdib dahil mayroon siyang alta presyon. Nataranta ako. Agad akong humingi ng tulong sa front desk ng hotel at tinulungan kami ng staff na makapunta sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa taxi papuntang ospital, puno ako ng pag-aalala. Makakatanggap kaya ng maayos na lunas ang isang dayuhan sa ospital sa Pilipinas? Pagdating namin sa emergency room ng ospital, nawala ang lahat ng aking alalahanin. Isang nurse sa reception ang matatas mag-Ingles at agad na naintindihan ang sitwasyon. At sa aming pagkagulat, isang interpreter na marunong mag-Russian ang agad ding na-deploy sa amin sa pamamagitan ng isang video call. Sa mga ospital sa Moscow, kailangan mong mag-book ng interpreter isang araw bago, ngunit dito, nalutas ito agad. Ang kanilang sistema para sa mga internasyonal na pasyente ay perpekto. Ang proseso ng pagpapatala ay nakakagulat din. Ang pag-input ng impormasyon ng pasyente, pag-verify ng insurance at pagtatalaga ng doktor ay natapos sa loob lamang ng 10 minuto. Sa Moscow, ang pag-verify pa lang ng insurance documents ay inaabot na ng 1 oras. Habang naghihintay sa waiting area, napatingin ako sa paligid. Kahit na ito ay isang emergency room, ang pasilidad ay kasing komportable ng lobby ng hotel. Malinis na upuan, maliwanag na ilaw, at tahimik na kapaligiran ang nagpapagaan ng kaba ng mga pasyente. Ibang-iba sa magulo at maingay na emergency room sa Moscow. May air purification system at tamang temperatura para sa kaginhawahan ng mga pasyente. Wala pang 30 minuto, tinawag na kami. Dahil ito sa sistematikong prioridad na ibinibigay sa mga emergency patient. Sa Moscow, normal na maghintay ng ilang oras, ngunit sa Pilipinas, iba talaga. Pagpasok namin sa consultation room, isang doktor ang mainit na sumalubong sa amin. Nakakagulat, mayroon siyang karanasan sa pagsasanay sa Russia at nakakapagsalita ng ilang simpleng Russian. Agad na gumaan ang pakiramdam ng pasyente. Maingat na sinuri ng doktor ang medical history ng pasyente. Sinuri pa niya ang posibleng interaksyon ng mga gamot na iniinom nito sa Russia. Mayroon siyang kaalaman at karanasan sa internasyonal na antas. Nagsimula ang mga pagsusuri.
ECG at chest x-ray ang isinagawa. Lahat ng pagsusuri ay natapos sa loob ng 1 oras. Sa Moscow, ang isang x-ray pa lang ay maaaring abutin ng ilang araw. Bawat laboratorio ay may mga makabagong kagamitan. Ang mga technician ay napaka-profesional at mababait. Isinasaalang-alang nila ang pagiging matanda ng pasyente at ipinaliwanag ng detalyado ang proseso. Ang mga resulta ng pagsusuri ay agad na inilagay sa sistema. Nakita agad ng doktor ang mga resulta sa kanyang tablet. Mabilis ang pagdiagnose. Ang kahusayan ng digital medical system ay nakakamangha. Sa kabutihang palad, walang malubhang problema. Ito ay isang pansamantalang sintomas lamang dahil sa pagod sa biyahe at jet lag. Habang isinusulat ng doktor ang reseta, ipinaliwanag niya na pinili niya ang mga gamot na maaaring ipagpatuloy kahit pagbalik sa Russia. Ang ganitong kaliit na detalye ng pag-aalaga ay bihira kahit sa mga ospital sa Moscow. Sa parmasya, ipinaliwanag ng parmasyutiko ang pag-inom ng gamot sa Ingles at Russian. Naranasan namin ang huling sorpresa sa pagbabayad. Ang emergency consultation, iba't ibang pagsusuri at mga gamot ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 20,000 piso. Kung isa sa alang-alang na ito ay pribadong pagbabayad, ito ay isang napakamakatwirang presyo. Ito ang sandaling nakumpirma namin na mas madaling makakuha ng serbisyong medikal sa Pilipinas kaysa sa Russia. Paglabas namin sa ospital, sinabi ng mga kasamahan namin, mula pagpasok hanggang paglabas, 2 oras lang ang inabot. Isang bilis na hindi sukat akalain sa Moscow. Ang mas nakakagulat daw ay ang profesionalismo at kabaitan ng medical staff. Ang pasyente mismo ay paulit-ulit na nagpasalamat. Ramdam daw niya ang pasasalamat sa mga Pilipinong medical staff na nag-alaga sa kanya ng buong puso kahit isa siyang dayuhan. Naaalala ko pa ang pamumula ng kanyang mga mata. Makalipas ang ilang araw, pumunta kami sa Intramuros. Gusto ng mga matatanda na mamili at gusto ko ring ipakita sa kanila ang kultura ng komersyo sa Pilipinas. Pagbaba namin sa istasyon at paglabas sa kalye, isang masiglang kapaligiran ang aming naramdaman. Dahil weekend, mas maraming tao. May mga nagtitinda ng souvenirs, barong at iba't ibang kagamitan. Nagningning ang mga mata ng mga matatanda. Ang mga kababaihan ay unang nagtungo sa isang tindahan ng mga produktong pampaganda. Narinig na nila ang katanyagan ng mga lokal na produkto. Pagpasok sa tindahan, isang staff ang bumati sa kanila sa Ingles. Maraming tester na produkto. Sinubukan ng mga matatanda ang mga ito. Magalang na ipinaliwanag ng staff ang bawat produkto. Inirekomenda niya ang mga produktong angkop sa kanilang uri ng balat at itinuro kung paano gamitin. Nagpakita pa siya ng pag-aalaga sa pamamagitan ng paghahanap ng mga produktong angkop sa balat ng matatanda. Isang lola ang bumili ng maraming produkto, hindi lang para sa sarili niya kundi para na rin sa kanyang anak, apo at mga kaibigan. Mura daw at maganda ang kalidad. Sa Russia, doble raw ang presyo ng mga katulad na produkto. Sa mga kalye, bumili kami ng merienda. Namangha ang mga matatanda ng unang beses makatikim ng turon. Nagustuhan nila ang matamis at mainit na lasa. Nagtaka rin sila sa kwek-kwek. Nasiyahan sila sa kakaibang kultura ng pagkain sa kalye ng Pilipinas. Habang naglalakad, pumasok kami sa isang souvenir shop. Ang mga tradisyonal na produkto ng Pilipinas ay may modernong disenyo. Mula sa mga maliliit na jeepney, mga pamaypay na may tradisyonal na disenyo, hanggang sa mga t-shirt na may nakasulat na baybayin. Pumili ang mga matatanda ng mga pasalubong para sa kanilang mga pamilya. Binigyan sila ng espesyal na diskwento ng may-ari. Salamat po sa pagbisita sa Pilipinas, sabi niya. Naantig ang mga matatanda sa kabaitang ito. Oras na ng tanghalian, pumasok kami sa isang restaurant. Gusto nilang subukan ang mga pagkaing dagat. Pagpasok namin, puno ng mga dayuhang customer. Ang menu ay may mga larawan at paliwanag sa Ingles, kaya madaling mag-order. Nang dumating ang sinigang na hipon at inihaw na pusit, namangha sila. Napakaganda ng kulay. Itinuro ng waiter kung paano ito kainin kasama ng kanin. Ginaya nila ito at nasiyahan. Napakasarap din daw ng lasa. Pagkatapos kumain, bumisita kami sa isang lumang simbahan. Sa pagtingin sa makasaysayang gusali, naramdaman din nila ang kasaysayan ng Pilipinas. Tahimik na pinagmasdan ng mga matatanda ang istruktura. Nagustuhan nila ang payapang kapaligiran. Naupo kami sa hagdanan ng simbahan para magpahinga. Pinag-usapan namin ang mga karanasan sa loob ng ilang araw.
Lahat sila ay nagsabi na napakahalaga ng kanilang oras sa Pilipinas. Higit pa raw ito sa kanilang inaasahan. Sinabi ng isang Ginoo, "Wala akong alam tungkol sa Pilipinas noon, pero ngayon, isa na ito sa mga paborito kong bansa." Sumang-ayon ng iba. "Babalik kami ulit," sabi nila. At mas matagal. Dumating ang huling umaga. Maagang gumising ang mga matatanda para mag-impake. Kailangan naming pumunta sa paliparan sa hapon. Habang kumakain ng almusal, lahat ay tahimik. Halata ang lungkot. Bago umalis sa hotel, kumuha kami ng litrato sa lobby. Ang mga staff ng hotel ay sumama sa aming larawan. 1 linggo kaming nanatili doon at nakaramdam kami ng kalungkutan sa pagpapaalam sa mga staff na naging malapit sa amin. Ang kapaligiran sa bus papuntang paliparan ay ibang-iba kumpara noong una kaming dumating. Ang pananabik ay napalitan ng panghihinayang. Sinusubukan ng mga matatanda na itatak sa kanilang isipan ang mga huling tanawin ng Maynila. Isang lola ang tahimik na nagsabi, "Sa loob ng 1 taon, babalik ako." Sumang-ayon ng iba. Sa susunod, mas matagal daw sila. Dumating kami sa Naiya. Ang parehong lugar kung saan kami unang tumapak 1 linggo na ang nakalipas. Ngunit ang puso ng mga matatanda ay ganap nang nagbago. Ang pag-usisa at pananabik ay napalitan ng panghihinayang at pagmamahal. Sa duty-free shop, ginawa nila ang kanilang huling pamimili. Bumili sila ng mga pasalubong para sa kanilang mga kaibigan at pamilya sa Russia. Mula sa mga Pilipinong pagkain hanggang sa mga kosmetiko, 2 oras silang naglibot. Isang Ginoo ang bumili ng 1 kahon ng instant pancit canton. Gusto raw niyang matikman muli ang lasa ng Pilipinas kahit nasa Russia na siya. Ganoon din ang iba. Bawat isa ay bumili ng kanilang paboritong pagkaing Pilipino. Nang papalapit na ang oras ng pagsakay, bumigat ang kanilang mga hakbang. Papunta sa boarding gate, isang lola ang nagpunas ng luha. "Napakabuti ng Pilipinas. Ayoko nang umalis," sabi niya. Sa harap ng boarding gate, kinuha namin ang aming huling larawan. Lahat ng 18 sa kanila ay sumigaw ng, "Maraming salamat po." Ang tanging pariralang Pilipino na natutunan nila sa loob ng 1 linggo. Ang mga staff ng paliparan ay kumaway din sa amin. Habang pasakay sa eroplano, patuloy silang lumingon. Tila napakahirap para sa kanila na iwanan ang Pilipinas. Kahit nakaupo na, nakatingin pa rin sila sa labas ng bintana. Walang imik. Nang lumipad ang eroplano, sinabi ng isang Ginoo, "Ang 1 linggo sa Pilipinas ang pinakamahalagang oras sa aking buhay. Sa 25 taon kong nabubuhay, ngayon lang ako nakaranas ng ganitong paghanga." Sumang-ayon ang iba pang matatanda. Nakita at naramdaman nila mismo kung gaano kahusay ang bansang Pilipinas, ang kahusayan ng mga sistema, ang kamalayan ng mga mamamayan, at ang kabaitan ng mga tao ay perpekto raw. Sa mahabang bayahe pabalik sa Moscow, walang tigil nilang pinag-usapan ang kanilang mga alaala sa Pilipinas. Bawat isa ay nagbahagi ng kanilang pinaka-memorable na sandali. Ang ilan ay tungkol sa 24-hour convenience store, ang iba ay tungkol sa karanasan sa MRT. Ang Ginoong nagpagamot sa ospital ay walang tigil na pinuri ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas. Ang mga lolang namili sa Intramuros ay gustong bumalik muli. Mayroon ding nagsabi na hindi nila malilimutan ang ganda ng parke. Para sa akin, espesyal din ang biyaheng ito. Sa loob ng 20 taon bilang tour guide, marami na akong napuntahang bansa, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita kong ganito kasaya ang aking mga kliyente. Muli kong naramdaman na ang Pilipinas ay isang tunay na kamangha-manghang bansa. Dumating kami sa Moscow kinaumagahan. Sinalubong kami ng aming mga pamilya. Nagsimulang magkuwento ang mga matatanda tungkol sa Pilipinas nang may pananabik. Nagbago ang ekspresyon ng kanilang mga pamilya na puno ng pagtataka. Makalipas ang ilang araw, isang malaking bagay ang nangyari. Isa sa aming kasamahan ang nagsimulang mag-post ng mga larawan at video ng kanyang paglalakbay sa Pilipinas sa social media. Ang malinis na anyo ng Naya, ang kaayusan sa MRT, ang tanawin sa parke. Ang reaksyon ay sumabog. Nagulat ang kanyang mga kaibigan sa Russia. Hindi nila alam na ganito pala kaunlad ang Pilipinas. Daan-daang komento ang natanggap. Karamihan ay nagsasabing gusto rin nilang pumunta. Ang video ng 24-hour na lugawan ay naging viral. Naging usap-usapan ang imahe ng isang babaeng kumakain ng mag-isa ng walang alalahanin dahil ito ay isang bagay na hindi maisip sa Russia.
Isa itong patunay ng ligtas na lipunan ng Pilipinas. Pagkatapos noon, nagsimulang dumagsa ang mga tawag sa travel agency na pinagtatrabahuhan ko. Mga taong gustong maglakbay sa Pilipinas. Karamihan ay mga kakilala at pamilya ng mga matatanda. Nagka-interes sila dahil sa mga kuwentong narinig nila. Ang aming mga booking ay triple sa karaniwan. Agad na naubos ang mga tour package patungong Pilipinas. Hindi lang ang aming ahensya, kundi pati na rin ang ibang mga travel agency sa Moscow ay nakaranas ng parehong sitwasyon. Ang interes sa Pilipinas ay sumabog. Ang mga matatandang nakapunta sa Pilipinas sa tuwing may pagtitipon ay laging tungkol sa Pilipinas ang kanilang kuwento. Ipinaliliwanag nila sa kanilang mga kakilala kung gaano kahusay ang bansa. Mula sa sistema ng paliparan, transportasyon, serbisyong medikal, hanggang sa kamalayang sibiko, lahat daw ay may dapat matutunan. Nakipag-ugnayan din sa akin ang mga Russian na nakatira sa Pilipinas. Sabi nila, napakarami raw tumatawag sa kanila kamakailan tungkol sa Pilipinas. Mula sa mga tanong tungkol sa itinerary, rekomendasyon sa hotel, hanggang sa impormasyon sa ospital, ilang buwan na ang lumipas, ngunit ang interes sa Pilipinas ay nagpapatuloy. Ilan sa mga kasama sa grupo ay bumalik na nga sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, kasama na nila ang kanilang pamilya. Gusto raw nilang ipakita sa kanilang mga apo ang Pilipinas. Ang ginoong nagpagamot sa ospital ay regular na bumibisita sa Pilipinas para sa kanyang regular na check-up. Tiwala daw siya sa mga Pilipinong medical staff. Ang mga lolang namili sa Intramuros ay online nang umuorder ng mga produktong Pilipino. Patuloy silang bumibili ng mga kosmetiko at pagkain. Inirerekomenda rin nila ito sa kanilang mga kaibigan. Dahil sa pangyayaring ito, gumawa ako ng isang espesyal na tour package na nakatuon sa Pilipinas. Hindi lamang ito simpleng pamamasyal, kundi isang programa kung saan mararanasan ang pang-araw-araw na buhay ng mga lokal. Maraming nagpapakita ng interes. Ang Pilipinas ay hindi na isang banyagang bansa para sa mga taga-Russia. Ito ay naging isang bansang nais nilang matutunan at puntahan. Lalo na para sa henerasyon ng mga matatanda, ang Pilipinas ay naging isang espesyal na lugar na nagbibigay ng pagkamangha at inspirasyon. Ang paglalakbay na iyon ay nagbigay din ng malaking epekto sa aking buhay. Mas nakilala ko ang bansang Pilipinas at naibahagi ko sa maraming tao ang tunay na anyo nito. Sa 20 taon kong karanasan sa turismo, ito ang pinakamakabuluhang karanasan. Hanggang ngayon, nakikipag-ugnayan pa rin ako sa mga matatandang kasama ko noon. Sabi nila, hindi nagbabago ang kanilang pagmamahal sa Pilipinas. Nais nilang bumalik balang araw para maranasan pa ang mas maraming bagay. Natutunan ko na ang isang maliit na paglalakbay ay maaaring magdulot ng ganito kalaking pagbabago. Ang lakas ng Pilipinas ay hindi lamang sa pag-unlad ng ekonomiya. Ito ay nasa kahusayan ng sistema, sa kamalayan ng mga mamamayan, at higit sa lahat, sa mainit na puso ng mga tao. Mula ngayon, nais kong ipakilala pa ang Pilipinas sa mas maraming taga-Rusya. Nais kong ipaalam sa kanila kung gaano kaganda ang Pilipinas kapag nakita at naramdaman mo ito mismo. Nais kong maging isang maliit na tulay sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Hanggang dito na lang ang kuwento ngayon. Ano ang masasabi ninyo sa kuwento ng Pilipinas mula sa pananaw ng mga matatanda ng Moscow? Mangyaring mag-iwan ng komento ng suporta para sa mga bida ng ating kuwento. Nagustuhan niyo ba ang kuwento? Kung oo, mangyaring i-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa inyong panonood.